أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد ابن عبد الله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وبين يدي الساعة ما يطع الله ورسوله فقد رشد ومن عصى الله ورسوله فلا يلوم إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga ginigilyo at minamahal naming mga magulang, kapatiran sa Islam at lahat ng ating mga taga-subaybay, maging Kristiyano man o Muslim, magandang umaga po, madaling araw sa inyo sa Pilipinas at magandang gabi rin naman po dito ngayon sa gitnang silangan. Alhamdulillah mga kapatid, napakabilis ng ating mga oras na hindi na natin namamalayan na ang lumipas na mga araw ay hindi na ito pwedeng bumalik pa. Kaya't ang hinaharap na lang natin ay kung ano yung bukas at dapat nating samantalahin ang mga natitirang oras, segundo, bawat minuto na ating inaalay dito sa mundo habang tayo ay buhay pa, na sana ay magamit natin ito sa lahat ng ikalulugod ng ating tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Patid nyo ba mga kapatid sa araw ng paghukom? Noong nakadalawang araw ngayon ay tayo ay doon sa muli na kung saan pag namatay ang tao sa kanyang libingan ay tayo ay babangon, at ito ay ating nabigyan ng pagpapaliwanag ang patungkol sa magiging kaganapan na kagimbal-gimbal. Sa mga panahong yaon, nabanggit din natin ang kung saan ang mga taong sila ay maililigtas. Maililigtas doon lamang sa lilim na bibigyan ng Allah ng proteksyon. Nabanggit natin kung sino yung mga taong yon, ang mga taong matuwid, al-imamu adil, ang isang kabataan na siya ay mulat sa pol sa pagkabata ay siya ay namulat sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, at ang magkaibigan para lang sa Allah na sila ay nagmahalan para sa relihiyon ng Allah. At ganun din ang isang lalaki na kung saan pinigilan niya ang sarili niya sa pag-anyaya sa kanya ng kahit sinong babae, na ito ay para gumawa sila ng kasalanan at siya ay natakot sa Allah. Ganun din ang tao na kung saan siya ay naiyak sa Allah subhanahu wa ta'ala sa takot niya sa mga kaganapan na mangyayari sa araw ng paghukom, at siya ay nagsusumamo na humihiling sa Allah ng kapatawaran. At ganun din ang tao na siya ay nagbigay ng kanyang mga sadaka, mga mabuting gawain na pasikreto na hindi alam ng kanyang kaliwang kamay kung ano ang ibinigay nito. Ang mga ito mga kapatid, sa araw ng paghukom, sila ay mabibigyan ng lilim, proteksyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero pagkatapos nito, ayon sa mga pantas, 40 araw o kadiliman ng gabi sa oras na tayo ay babangon muli sa ating libingan, at darating ang bawat isa sa atin na tayo ay maglalakbay sa tinatawag na sirat. Wa ma hadhihi sirat aw ma huwa sirat? Ang sirat fil lugha ma'nahu at-tariqul wadih. Ang sirat sa literal na kahulugan nito sa Arabic ay ito yung daan na matuwid. Ngunit sa makna sa araw ng paghukom, mangyayari po na pagkabangon muli ng bawat isa sa atin, dahil ito ay araw ng paglilitis, araw ng paghuhukom, at nararapat lang ang bawat isa sa mga mananampalataya na maniwala siya sa kaganapan na mangyayaring ito ay dahil ito ay kasama sa mga arkanul iman, mga panuntunan
o haligi ng pananampalataya na ang paniniwala sa Yawmul Ba'ath, araw na paghukom, paglilitis sa bawat isa sa atin, na ang mangyayari ay tayo ay lahat dadaan sa sinasabing sirat, na ito yung tulay. Bima'na jizr, tulay ito patungo doon sa isang lugar na tayo ay lilitisin, ngunit ang sirat na ito ay doon sa kanyang ilalim, ay ito ang Jahannam, nagliliyab na apoy na imperno ng Allah na ginawa niya at ipinangako niya, nilikha niya ito, ipinangako sa mga taong suwail, mapagtambal, makasalanan, at tumalikod sa kanyang Panginoon, ang tunay na naglikha na nararapat sambahin. Wahada dahrul Jahannam, ito daw yung likod o ito yung harapan ng apoy na nagliliyab, na kung saan ang mga panggatong nito ay mga bato at ang mga taong kafir na tumalikod at hindi naniwala sa Allah. Wa annal kuffar wal munafiquna fi dakhil hadhihi jahannam. Ang mga tao na mapupunta rito ay sila na yung mga panggatong, ang mga hindi naniniwala sa Allah, ang tumalikod sa Allah, hanggat sila ay naabutan ng kamatayan at hindi pa rin sila tumanggap ng paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos na nararapat sambahin. Sila ang mga panggatong doon at ang mga munafik, ang mga taong mapagkunwari sa kanilang mga gawain na mga Muslim daw sila, pero sa katotohanan buksan mo ang puso't isipan nila, ay sila ay duplikara, dalawa ang mukha at gumagawa ng mga kabutihan na sa totoo lang hindi para ito sa Allah. Nagkukubli ang mga taong ito. Wa inna al-munafiqina fi darqil asfali minan nar, ang mga munafik na ito na sila ang nandoon sa pinakahuling panggatong doon sa nagliliyab na apoy sa Jahannam. Waliya'udhu billah. Saksihan mga kapatid ang mangyayari. Subhanallah, tayo kasama sa pananampalataya al-ilmul ghaib. Hindi natin nakita, pero tigib na tayo ay naniniwala na ito ay magaganap at mangyayari. Ayon sa mga ng mahal nating propeta sallallahu alaihi wasallam, at ganun din ang mga sinabi ng Allah na mga talata sa Quran. Tunghayan ano ang mangyayari na kagimbal-gimbal na kaganapan na walang tunay na magbibigay ng tulong sa bawat isa. Ang kanyang mga magulang, ang kanyang mga kapatid, ang kanyang mga kaibigan, yawma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imrihin minhum yawma idin sya'nu yughni. Wa'udhu billah. Araw na paghukom na kung saan tatalikuran ang anak ng kanyang magulang at ganun din ang magulang sa kanyang anak, ang asawa sa kanyang asawa at ang ama sa kanyang mga anak, ang kaibigan at ang kahit sinong mga nagmamahalan dito sa mundo, at sa araw na yaon ang bawat isa ay siya lamang ay nangangamba na walang tulong na maliban na lamang sa proteksyon at pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala kung sino ang bibigyan niya ng habag. Wa ma ma'na hadis sirat, ayon sa mga pantas sa kanilang pagpapaliwanag, ang sirat na ito, lahat ng mananampalataya ay sila ay dadaan. Dadaan ang lahat ng mga mananampalataya sa Allah. Ayon sa mga ibang pantas sa pagpapaliwanag nila, ang mga kuffar, ang mga tumalikod, ang mga munafik, nandoon na sila sa imperno. At bakit pa sila dadaan doon? Dahil doon pa lang sa imperno ay kung saan sila yung mga panggatong at sinusunog ang kanilang mga katawan, ng kanilang sarili, na habang ito ay walang kamatayan, para matikman nila, liyadhuqul adhab, para matikman nila ang matinding galit at puot ng Allah sa kanilang pagiging pabaya dito sa mundong ito.
Kabayaran na kung saan ang bawat isa ay babayaran niya ang anumang ginawa niya na itinanim niya dito sa mundong ito. Mga kapatid, mangyayari sa sirat na kung saan awal na papasok o dadaan ang sirat na ito, ayon sa sabi ng mahal nating propeta sallallahu alaihi wasallam fi ma'na al-hadith, ay kasing nipis nito. Kasing nipis ng isang buhok ng tao. Sha'r. At ang katulisan nito, yung tunay na pagkaano nito ay parang walang bato, walang anumang bagay na dadaan kung di ito ay mapuputol agad. At mahuhulog saan? Doon sa nagliliyab na apoy na kung saan ito ay ayon sa hadith ng propeta, 70 taon o 60 taon bago pa siya dumating doon sa nagliliyab na apoy. Tasawwar bihada ya akhil aziz. Isipin nyo mga kapatid, 60 o 70 taon na bago pa dumating ang taong mahuhulog sa nagliliyab na apoy sa tindi ng parusa ng Allah, 60 to 70 years bago pa siya bumaba doon sa nagliliyab na apoy. Ang mga rusul, ang mga sugo ng Allah ay dadaan sila na para silang dadaan ay para silang mga kidlat sa bilis. Mayroon naman yung mga mananampalataya na ang dadaan ay para silang eroplano sa bilis. May para namang ito ay hangin. Para naman ito ay tumatakbo o isang kotse. Lahat, ano yun? Depende sa gawain ng isang tao. Ano ang kanyang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala? Mga kapatid, tunghayan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan siya ay nagbanggit patungkol sa sirat na kaganapan na mangyayari doon sa buhay na kung saan ang pagsisisi ay hindi na ito pwedeng makatulong sa isang tao dahil sa tindi ng parusa ng kanyang Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, ang Allah ang pinakamahabagin at maawain, pero siya rin ang pinakamatindi na magbigay ng parusa sa lahat. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Sa Suratul An'am, verse 153, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Itong aya na kung saan ang sirat na nabanggit dito ay may sirat na dito sa mundo at may sirat doon sa araw ng paghukom. Ang sirat dito sa mundo na kung saan sinabi natin ito, nang ibig sabihin niya ay ito yung daan na matuwid. Sa pagpapaliwanag ng mga pantas, daan na matuwid dito sa mundo ay ang Quran at ang Sunnah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Yun lamang, wala nang iba. Ang sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sinumang manghawakan, hindi bibityu sa Quran at sa Sunnah ng Propeta, kailanman hindi sila maliligaw. Tunghayan, anong ibig sabihin sa Tagalog na binasa natin na talatang ito? At katotohanan, ito ang aking matuwid na landas, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito ay inyong sundin at huwag ninyong susundin ang ibang mga landas sapagkat kayo ay mapahihiwalay mula sa kanyang landas. Maraming mga daan na dinadaanan ng mga tao, paliko sa kaliwa, kanan, diretso, paatras, hindi mo alam ngayon. Natutunghayan ng bawat isa sa atin, mga kapatid, maliwanag ang Islam. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, isinabuhay niya ang Quran at ang kanyang mga turo. Bakit pa tayo mag-iiba ng anumang landas? Nawa paluubin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tuwid na landas na ito, na ang paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos, paggawa ng kabutihan, pagsisisi sa ating mga kasalanan. Mula rito ang Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi rin niya, ito ang kanyang itinagubilin sa inyo upang sakali kayo matutong matakot sa Kanya. Ito ang sirat ng Allah dito sa mundo, na para maging matakutin sa Kanya ay sundin natin
ang anumang kanyang ipinag-uutos at ito yung matuwid na landas patungo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, mangyayari ang hindi natin inaasahan na kung saan sa araw na yaon noong tayo ay paggising pa lang doon sa ating mga libingan para sa paglilitis ng Allah subhanahu wa ta'ala, batid nyo ba ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa Quran, madilim, matindi ang dilim, takot, pangamba, ang lahat ng kaganapan na mangyayari na hindi may paliwanag ng bawat isa. Makakalimutan ng bawat isa kung sino ang inaharap niya, kasama niya, pamilya niya at lahat ng kanyang mga mahal sa buhay. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa Suratul Tahrim, mangyayari talaga ito mga kapatid sa araw na yaon. Bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taong sila ay magkakaroon ng tunay na liwanag. Nuruhum yas'a bayna aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim nurana faghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Ya Rabb, magaganap sa araw na yaon na napakadilim ng 40 gabi, na ang gabi, ang araw, wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Mga kapatid, ang isang araw sa araw ng paghuhukom ay alalaong baga ika dito sa mundo ay parang siyang 1,000 taon. Sino ang namuhay sa atin dito ng 1,000 taon na ang doon ay isang araw lang? Walya'udhu billah. Ang ibig sabihin ng talata na binasa natin, ang kanilang liwanag, bibigyan ng Allah ng liwanag. Sino? Ang mga taong sila ay nagtauba sa Allah. Mga taong sila ay binigyan ng habag ng Allah sapagkat sila ay naging masunurin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanilang liwanag ay mauuna sa kanila. Magkakaroon ng liwanag, makikita nila ang anumang dilim. At ito ay nasa kanilang mga kanang kamay. At sila ay magsasabi, aming Panginoong Allah, ang nag-iisang Diyos, gawin sa amin ang ganap na liwanag para sa amin at kami ay iyong patawarin sa aming mga pagkakasala. Mga kapatid, binigyan na sila ng habag ng Allah, pero ganun pa rin sila humingi ng kapatawaran sa Allah. Tayo na mga Muslim, ang mga masyaikh, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilang beses siya humingi ng kapatawaran sa Allah. Tayo mga kapatid, gawin natin kaugalian natin na bawat segundo, minuto, astaghfirullah wa atubu ilay, ya Allah patawad, ya Allah kami nagkamali, nagkasala, patawarin kami sa aming mga kasalanan. Katotohanan ikaw ang tanging may ganap na kakayahan sa lahat ng mga bagay. Ang Allah lamang ang magbibigay ng tulong, magbibigay ng proteksyon sa sino mang nanaisin niya sa araw na paghukom na walang tunay na makakatulong sa bawat isa, maliban na lamang kung sino ang bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na habag at kapatawaran. Mga kapatid, sa araw na yun, ang magiging kaganapan ng bawat isa, tindi ng pangamba, tindi ng takot. Wallahi, hindi mo maalala sino ang mga anak mo. Sino magulang mo, mahal mo sa buhay. Dito nga natutunghayan natin sa mundo, pag may nasusunog, naglilindol, anong nangyari. Minsan hindi mo na alam ang sarili mo, anong suot mo. Minsan hindi mo na naalaala saan yung anak mo. Doon pa kaya sa araw na kagimbal-gimbal na tanging walang tutulong sa iyo maliban sa ano ang ginawa mo na itinanim mo dito sa mundo, at sino ang bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kanyang habag. Allahumma arhamna ya Rabbi, la ilaha illallah. Mga kapatid, sa kaganapan na ito sa sirat na mangyayari, ya Allah, lahat tayo ay dadaan. Mawamahuad dalil. What is the proof? Only the believers. Because we already knew that the kuffar and the munafiqun, they will be in the hellfire already. They don't need to go through with the Jisr al-Sirat. Pero sino ang dadaan?
ang tao na sila ay mga mananampalataya, kasama ang mga propeta, kasama ang mga mujahidin, ang mga mu'minin, ang mga muttaqun. Pero may mga paglilitis dahil iba-iba gantimpala at iba-iba ang magiging kaganapan ng mangyayari sa taong iyon. Dahil merong mabagal, dahil nga sa gawain na ginawa niya dito sa mundo, paglilitis na tunay ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipaparating. Ang dalil natin mga kapatid, ang Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi sa suratul Maryam, verse 71, "Wa in minkum illa wariduha, kana ala rabbika hataman maqdiya." At walang isa man sa inyo, maliban na siya ay magdaraan sa ibabaw nito. Alin? Ibabaw ng impyerno na ito yung sirat. Ito ay nasa inyong Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Isang itinakdang pangyayari na nararapat ito ay maganap dahil sa paglilitis ng Allah subhanahu wa ta'ala. Paglilitis kung saan, ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Pagkaraan, aming ililigtas ng ating Panginoon, kanyang ililigtas mula sa pagtawid ng sirat, yaong mga natatakot sa Allah, natatakot sa amin. At aming haayaan ang mga mapaggawa ng kamalian, kablapastangan, mga taong pabaya, tumalikod at nagtambal sa Allah, na doon ay naglulumuhod sila. Pagsisising matindi ang mangyayari sa kaganapan na kagimbal-gimbal na kung saan ito ang bawat isa ay huli na ang pagsisisi. Mga kapatid, bakit natin ito kinukwento? Dahil mayroon pa tayong mga araw na nabibilang pa dito sa mundo. Mayroon pa tayong lakas na pwede natin ialay para magsisi sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng anumang pagkakasala at ating mga nagawa na kasalanan dito sa mundong ito. Tunghayan mga mananampalataya sa tunay na nag-iisang Diyos. Doon daw sa sirat, pag ito ay tapos na ang paglilitis ng sirat, ano ang mangyayari? Ang mangyayari ay mayroong lugar na kung saan sinawag na kantara. Ta'rifuna mal kantara? Lugar na ikaw ay nailigtas na, nakaligtas ka na doon sa bilis mo, sa maganda mong gawain, sa sirat na ito ay subhanallah mga kapatid, wallahi hindi natin ma-explain dahil ang paraiso, ang impyerno, ang anumang kaganapan na mangyayari doon ay tanging ang Allah ang nakakaalam, ngunit tigib na tayo ay naniniwala na kaganapan na ito ay mangyayari. Kantara, nakapasok na, nakasurvive na ang mga Muslim, mayroong man namang nainaib na ipatawad, pero ang kamangha-mangha na mangyayari ay pag tayo ay nakaligtas na, ya Allah, ipabilang kami sa mga taong bibigyan mo ng habag na makakaligtas sa sirat. Pagka nakailigtas na, magsasabi ang bawat isa. Sasabihin niya sa kanyang sarili, ya Allah, nasaan ang aking kamag-anak? Nasaan ang aking mga kaibigan? Kanu yusallibina, nasumu Ramadan, wa nahuj. Nasaan, o aming Panginoon? Mga kapatid, sa araw ng pag-ukom, lahat ng tao makikita mo. Hindi ka tulad dito sa mundo, pumunta ka sa isang lugar, maliit na lugar, iilan lang ang makikita mo at hindi mo lahat sila makikilala o makikita. Sa araw ng paghukom, lahat ng tao ay magkikita. Mula doon sa mga unang panahon ni Adan hanggang sa katapusan ng mga taong nilikha o ililikhain ng Allah subhanahu wa ta'ala ay makikita niya. At walang imposible sa Allah. Maalaala niya ang kanyang mga anumang nakaganapan na nandito siya sa mundo. Sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Shufu hada ayyuhal ahlal Quran wa ya ahlal hadith." Sasabihin nila, subhanallah, sila ay nandito sa mundo na kasama namin,
Nag-ayuno kami, nag-hajj kami, naging kaibigan ko. Minsan kasama ko sa gumawa ng kabutihan. Nasaan at hindi ko nakita na sila inailigtas dito sa sirat. Makakarinig sila na sasabihin na andoon sa impyerno. Andoon sa nagliliyab ng apoy. Mga kapatid, bakit nilikha ang impyerno? Para ang kasalanan ng tao ay siya ay lilitisin at dadaan doon. Wallahi, subhanallah, nakakamangha ang hadith ng mahal nating propeta. Hihiling sa Allah, man, al-mu'min, ang mananampalataya sa Allah, magbibigay ng syafa'a, magbibigay ng pamamagitan sa kanyang kapatid na Muslim. Sasabihin niya, Ya Allah, sana man lang ay mailigtas siya dyan sa nagliliyab na apoy. Dati ay naging kasama ko, dati naging kaibigan ko. At masakit sa loob ko na nakikita ko na nandyan. Allahu Akbar. Fima ma'na hadith. Sasabihin ng Allah sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, Khudu man ta'rifunahu min ahli nar. Kunin ninyo, iligtas ninyo kayo na mga mananampalataya ang sino mang kilala ninyo na nandyan sa nagliliyab ng apoy. Allahu Akbar. Isang mananampalataya magliligtas sa kanyang kapwang mananampalataya na makasalanan. Pag nailigtas na mga kapatid, li'anna hunaka syafa'atul malaika wa syafa'atul mujahidin wal muttaqun wal mu'min. Sasabihin ng Allah, nailigtas na ba kayo ng pamamagitan sa sinumang naisin nyo diyan sa impyerno na yan? Dahil mga taong mga Muslim dati na nagkasala, pero kailanman ang hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi mananatili ang sino mang nandito, man kana fi qalbihi dharratun minal khair, wa man kana dharratun minal iman, annahu yabqa fi nar. Hindi kailanman, sabi ng propeta, na mamananatili ang isang tao na may kabutihan, ang isang tao na nandito sa puso niya ang paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos ang Allah. Wallahi, this is the importance of Tawhid. Huwag ka lang magtambal sa Allah. Alam niya na makasalanan tayo. Pero mga kapatid, huwag natin asaan katulad ng iba. Makakapasok din naman tayo sa paraiso kung tayo naman ay dadaan sa impyerno. Astagfirullah, na naisin mo pa yon, bro, sister, sa mga panahon na yun. Narinig mo na ang sinabi mismo ng Allah, ang isang araw doon ay katumbas ng 1,000 taon dito sa mundo. Ang naisin natin sa Allah, Al-Firdausul A'la, ang kanyang paraiso na doon sa malapit sa mga rusul at mga anbiya, doon sa malapit sa kaharian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sasabihin ng Allah, nailigtas na ba? Sasabihin ng Allah, yabqa syafa'atullah. Kung nawala na, nailigtas ninyo ang sino mang nanaisin nyo na iligtas, nagbigay kayo ng habag sa inyong kapwa-tao, sino pa kaya ang Allah, ang inyong Panginoon na nagbigay ng habag sa inyo? Ako rin ay magpapatawad sa sino mang naisin kun illa masya Allah. Kaya bagat naman mga kapatid, ang ayon sa mga ahlus sunnah wal jamaa, pinagkaisahan ng mga Muslim, na sila ay nagsabi na sahibul kabair, insya'a adzaba wa insya'a ghafara wa yudkhiluhum fil jannah. Kung nanaisin ng Allah na siya ay papatawarin ng Allah. You cannot ask, you cannot question your Lord. At kung sino ang kanyang bibigyan at patatawarin at papapasukin sa paraiso, dahil sa hadith na nabanggit natin, ay hindi kailanman pwede manatili ang sino mang naniniwala sa nag-iisang Diyos na manatili doon sa impyerno ng Allah. Tunghayan ang kantara. Anong mangyayari sa kantara? Ang kantara na ito mga kapatid na lugar na kung saan paglilitis. Magkikita-kita sino ang mga tao na pinaslang ng kanyang kapwa, ang tao na nilibak ng kanyang kapwa, ang ng kanyang kapwa, ang tao na umutang sa kanyang kapwa na hindi pa nabayaran at sinadyang hindi binayaran, ang mga hukuk, ang mga karapatan ng bawat isa sa kanyang karapatan sa kanyang kapwang tao. Waliyaudu billah. Mga kapatid, nailigtas ka na pala doon sa Siratal Mustaqim, pero hindi pa pala sapat. Dahil ganun ang ating tagapaglikha, ang Allah, annahu hakim,
Wa ma kana Allahu bidzalimin lil ibad. Hindi kailanman ang Allah subhanahu wa ta'ala ay magkukulang siya sa kanyang pagbibigay ng hatol at patas sa lahat ng kanyang mga nilikha. Wa ma kana Allahu bidhullamin lil abid. Hindi kailanman ang Allah subhanahu wa ta'ala ay magkakaroon siya na siya ay magkakaroon ng favoritism. La abadan. Hindi kanya pipiliin na ikaw ay Arabo. Hindi kanya pipiliin na ikaw ay Maranao, malibang sa Nuni. La abadan. Pipiliin ng Allah manittaqi. Sino yung tunay na matakutin sa Kanya at laging nag-aalala sa Kanya at nagmahal sa Kanyang kapwang kapatid na Muslim para sa Allah. Hada huwa. Yun ang lalabas. Kantara. Lilitisin ng bawat isa. Bawat isa ay kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay patatawarin ang lahat ng kasalanan. Maliban na lamang ang kasalanan ng kapwa-tao sa kanyang kapwang Muslim. Kasalanan ko, kasalanan mo, ikaw sa iyong kapwang Muslim. Sa iyong kapatid, sa iyong pinsan, sa iyong kamag-anak, kaibigan, na nilibak mo, sinaktan mo, minaltrato mo, inapi mo. Paano pa kaya mga kapatid kung ninakawan mo ng kanyang pagmamay-ari dito sa mundo ang kanyang karapatan? Wallahi, katakutan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, sa araw ng paghukom na kung saan ang tindi ng galit ng Allah, hindi pa siya nagalit sa kailanman ayon sa hadith ng propeta maliban na lamang sa oras na yon. Kantara na mangyayari. Ya Allah, patawad, tanggapin kami sa aming mga mabubuting gawain dito sa Shahru Ramadan al-Mubarak. Kinatatakutan namin ang sirat, ang paglilitis. Pero subhanallah, bigyan ng magandang balita ang mga taong tunay na sila ay ginabayan ng Allah. Gumagawa ng mga kabutihan, serbisyo sa mga tao para sa Allah. Sumamba sa tunay na nag-iisang Diyos at hindi nagtambal sa Kanya. Kapatid, ano pa ang mangyayari sa sirat, sa paglilitis ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kung saan sasabihin ng impyerno, hal min mazid, o aking Panginoon, mayroon pa bang dagdag? Dahil hindi mapupuno ang impyerno ng Allah. Isasarado na ang lahat. Araw na kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay natapos na ang mab'athul fil qubur. Tapos na natin ang kamatayan doon sa libingan na kung saan ikaw ay gigising. Wallahi mga kapatid, I'm sorry. I am sorry that I use the word gigising. Wala sa Islam sa paniniwala na may tulog doon sa libingan. Hindi tayo doon matutulog. Hayatul barzakiyah. Tinawag nga na hayatul barzakiyah. Mama'anal haya bima'na life, buhay. Barzakiyah, pagitan ng buhay at sa kabilang buhay. The life between the two lives. Life in this world and also the life in the hereafter, which is forever. Ngayon, ayon sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang tao na mutaki, kinatakutan ng Allah, na matay na siya ay kinalugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipapakita sa kanya ang kanyang impyerno. Sasabihin sa kanya, ayan ang impyerno mo kung ikaw sana ay hindi naging kung ikaw ay hindi sumunod sa Allah. Pero dahil ikaw ay naging masunurin sa Allah, gumawa ng mga kabutihan at binigyan ng Allah ng habag, sasarado ang kanyang impyerno at ipapakita sa kanya ang kanyang paraiso. Ang kanyang paraiso bubuksan sa kanya. At hindi na niya alam, mamamalayan na kung saan sasabihin niya, Ya Allah, aqimis sa'a. Ya Allah, gawin mo na ang araw ng paglilitis, paghukom, dahil hindi na ako makapag-antay. I cannot wait anymore na nandito pag gusto ko nang makapunta dyan sa paraiso ko na ipinangako mo. At ganun din ang makasalanan, tumambal, mapagtambal, mapag-imbot at mga nag-api sa mga tao ang kasalanan niya na hindi bibigyan ng Allah ng habag, mangyayari doon, ipapakita sa kanya ang kanyang paraiso. Sasabihin, yan sana ang paraiso mo kung ikaw ay naging masunurin sa Allah. Pero dahil hindi, dahil ikaw ay sinunod mo si Satanas at ang sarili mo,
isasarado ang paraiso na yan at ito bubuksan sa iyo ang pintuan ng iyong impyerno, napakadilim, nagliliyab na apoy, lahat ng parusa nandoon. Sasabihin niya, ya Allah, wag mo nang gawin ang araw ng paglilitis. Sapat na ako ay tunay na nahihirapan dito sa libingan ko, pero mas matindi ang mangyayari na magaganap. Wahum asyaddul adab, mas matindi ang karumal-dumal na kaganapan ng mangyayari sa araw ng paglilitis ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos noon mga kapatid, naibigay na ang lahat ng karapatan, nailigtas na ang sinong dapat iligtas doon sa impyerno, nagbigay na ng pamamagitan si propeta sa mga umma at ganun din ng mga Muslim, mga mananampalataya sa kanyang kapwa mananampalataya. Natitira na lang ang habag at awa ng Allah at ganun din, sasaraduhan na ang lahat ng paglilitis at papapasukin na ang bawat isa sa paraiso. Sino yung binigyan ng Allah ng habag? Impyerno sa mga taong kinapuutan ng Allah. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay naghayag at nagsabi sa Suratu Zumar, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, verse 71. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ. At yaong mga di naniniwala ay itataboy sila sa impyerno. Tapos na kasi ang paglilitis, wala nang habag na ibibigay ng Allah. Tapos na kung sinong nararapat tanggalin sa impyerno. At sila itataboy sa impyerno dahil hindi sila napatawad ng kanilang mga magulang. Dahil sila ay tunay na nagkasala sa Allah subhanahu wa ta'ala at hindi nararapat ang habag ng kanilang Panginoon sa kanila. Itatapon sila sa impyerno ng pangkat-pangkat, marami. Hindi lang sila mag-isa kasi marami tayong makasalanan sa mundong ito. Hanggang kapag sila ay makarating dito sa impyernong yaon, ay ang mga pintuan nito ay magbubukas sa kanila upang sila ay papasukin. At ang mga tagabantay nito, ang mga anghel na tagabantay ng impyerno nito ay magsasabi sa kanila, hindi ba dumating sa inyo ang mga sugo na nagmula sa inyong mga sarili? In every generation, there were prophets of Allah subhanahu wa ta'ala sent to every generation. Tayo, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirul anbiya wa khatimul anbiya. Siya yung pinakahuling propeta hanggang sa araw ng paghukom. Ngayon mga kapatid, sasabihin nila sa kanila, hindi ba dumating ito ang mga sugong na mula sa inyong mga sarili na bumibigkas sa inyo ng ayat na kaganapan na ito, ang mangyayari na ito? Ikaw na nakikinig, tayo na nagmamahal sa Allah, nagmamahal sa Islam, wallahi maniwala tayo at tunay na mangyayari ang kaganapang ito. Mismo ang Allah ang nagsabi sa Suratul Zumar. Ito na hindi ba sinabi ng inyong mga propeta? Ano ang kanilang sasabihin? Panginoon, kaganapan ng inyong Panginoon at kayo ay binalaan ng pakikipagharap sa araw na ito? Sasagot sila. Sila ay sasagot, oo, ngunit salita na takda ng parusa na naisakatuparan laban sa mga di naniniwala dahil sa kanilang pagiging pabaya, mapagimbot, makatampalasan at nagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Qila dukhulu abwaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Ayyuhal mutakabbir wal mufakkir li nafsik isma li hadzal qaul qaulullah subhanahu wa ta'ala. At ito ang sasabihin sa kanila, humayo kayong magsipasok sa pintuan ng impyerno upang manatili doon at tunay na napakasamang mga taong mapagmalaki
ayaw tumanggap ng katotohanan, ayaw maniwala ng katotohanan ng habag ng Allah na tunay sa paniniwala sa nag-iisang Diyos. Ano ang sinabi ng Allah pagkatapos na ibalita sa atin ng mga taong ito? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha وقال لهم سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم فادخلوها خالدين اللهم ادخلنا الجنة آمين يا رب. Sasabihin sa mga taong ito at yaong mga natatakot sa Allah, naniniwala sa tauhid ng Allah, ganito kaimportante ang akida mga kapatid. The importance of tauhid, maniwala ka lang sa Allah na nag-iisa. Huwag kang tumambal sa Kanya. Huwag mong gawin na mahal ang kayamanan mo at ang iyong mga pamilya, ang anak, ang anumang palamuti dito sa mundo. Ibabaw ang Allah, because indeed our love is all for Allah. Qul inna salati wa nuzuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Say, O Muhammad, indeed my life and my sacrifices, my death and my life, all for Allah. My prayers, you see, and my sacrifices, my life and my death, all for Allah. And I don't want to associate any partner to Him. Yun ang pinaka-importante sa akida ng Muslim, mga kapatid. At yaong mga natatakot sa amin, sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanilang Panginoon, ay dadalhin patungo sa paraiso ng pangkat-pangkat. Ya Allah, ipaloob kami rito hanggang kapag sila ay makarating dito at ang mga pintuan nito ay magbubukas para sa kanila. At kapag ang mga nakabantay dito, ang mga anghel ng paraiso, nito ay magsasabi sa kanila, kapayapaan sa inyo, salamun alaikum, kapayapaan sa inyo, kayo ay naging dalisay. Kaya magsipasok kayo rito upang kayo ay manatili ng walang hanggan. Ya Allah, walang hanggan ang sinumang makapasok sa paraiso. Nakapasok sa paraiso, walang hanggan. Hindi ka makakalabas. Sa impyerno may makakapasok, may oras, may chance na pwedeng patawarin makakalabas, makakapasok muli sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. And look at this verse in the Holy Quran in Surah Zumar 74. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. At sila ay magsasabi, ang mga anghel at yung mga taong yaon, ang lahat ng pagpuri, paluwalhati sa Allah. Mga kapatid, nakikita ninyo tayo. Anong ang Quran? Look at the Quran. Wallahi, ang Quran, bagdasal, first chapter ng Quran, ang Suratul Fatiha, anong sasabihin mo? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. All praises, thanks, glory be to Allah subhanahu wa ta'ala, the Lord of the universe, not only in this world, not only in this one earth, all the earths, all the worlds, universe, lahat. Siya ang naglikha, pinupuri sila, pinupuri nitong mga to na nilikha ng Allah sa kanila. Doon, sa araw ng paghukom, wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Huli na sasabihin din nila na tunay na aming pagpapasalamat. At sila ay magsasabi na ang papuri ay sa Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang tumupad para sa amin ng kanyang pangako. At kami ay kanyang ginawa mana nitong lupain sa paraiso upang kami ay manatili rito sa paraiso saan man namin naisin. Kaya sadyang ipinagpala ang gantimpala ng mga taong mabubuting mapaggawa ng kabutihan at matakutin sa tunay na lumikha dito sa sanlibutan. Mga mahal naming kapatid sa pananampalataya, sana po sa mga puntong ito ay nagbigay pukaw, aral sa ating lahat. Subhanallah, kung tutunghayan niyo po mga kapatid, nalulungkot ako dahil isipin niyo, maski maano na yung araw natin ngayon, ilang araw na lang magpapaalam na ang Ramadan, hindi ba? So nakakamiss na tayo, ya Allah, saksihan mo
na sana itong mga nanonood dito na mga mananampalataya sa iyo, matakutin sa iyo, Ya Allah, grant them paradise. Sana mga kapatid, makilala ko din kayo kasi hindi ko kayo kilala na nanonood, nagmamahal sa Allah, gustong-gusto manood sa mga salita ng Islam, kahit papaano at saksihan nyo rin ako mga kapatid na sana kung ako man ay hindi tanggapin sa impyerno dahil lang Allah ang nakakaalam, saksihan nyo rin ako na sana makita nyo rin ako doon, tanggalin sa impyerno dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ang magbibigay sa atin ng habag. Importante na laman natin, nagmamahalan tayo para sa Allah at para sa paggawa ng kabutihan at paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos. Maraming salamat sa patuloy niyong panunood. Inshallah mga kapatid, sana po ay sa mga huling araw pa nito, sundan nyo lang kami sa ating pagbabahagi patungkol sa ating relihiyong Islam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.